Bagong-bagong balita, iniutos ng Pasay Regional Trial Court na palayain na ang aktres at negosyanteng si Neri Naig. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, sa walumpain ng utos mula sa Pasay RTC Branch 112, inatasan nito ang Bureau of Jail Management and Penology na pakawalan ang negosyante at aktres na si Neri Naig Miranda. Immediate release ang utos ni Acting Presiding Judge Ronald Augustan kung walang ibang kaso na pwedeng maging hadlang sa kanyang paglaya. Base sa utos ng korte, binasura ang warrant of arrest laban kay Neri sa kasong syndicated estafa dahil hindi siya nabigyan ng due process. Hindi siya naimpormahan tungkol sa preliminary investigation kaya hindi siya nakasumite ng counter affidavit. Ang pagbasura sa warrant of arrest ay tugon ng korte sa hiling ng kampo ni Neri. Pero ang hiling ng kampo ni Neri na i-withdraw ang information ay hindi pinagbigyan ng korte. Sa halip ay inatasan ng korte ang Office of the City Prosecutor ng Pasay na magsagawa ng panibagong preliminary investigation. Si Neri ay nasa ospital ngayon. Ayon naman kay Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang spokesperson ng BJMP, hindi na kailangan ibalik pa sa Pasay City Jail ang aktres para iproseso ang pagpapalaya sa kanya. Kailangan lang daw ng BJMP na i-check kung merong iba pang kaso na pwedeng maging hadlang sa paglaya ngayong araw ni Neri. Balik si Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Isa pang bagong-bagong balita. Iginiit ni PCG spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, na China ang nanghimasok sa Baho de Masinloc. Lihitimo raw ang ginawa ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa lugar na bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Hindi raw alinsunod sa batas sa mga agresibong kilos ng China Coast Guard at dapat daw silang ituring na lumalabag sa international law. Sagot ito ni Tariela sa pahayag ng CCG na Pilipinas ang nagsagawa ng mapanganib na kilos sa lugar. She's indeed the number one. Si Beyonce, ang greatest pop star of the 21st century ng Billboard. Dahil daw yan sa kanyang irreplaceable influence, evolution, at impact sa loob ng 25 years. Talk about longevity ni Queen Bey. Mula sa pagiging Destiny's Child member hanggang maging si Mrs. Carter. Hit songs man sa Billboard o Grammy Awards, Beyonce has it all. Two icons in one frame ang dalawang Korean superstars. Sa 43rd birthday ni Descendants of the Sun star Song Ye Kyo, nakasama niya ang pretty sister na si Bae Suzy. Fresh at glowing ang Bae FFs sa kanilang pictures. A beautiful day indeed sa Vibe Manila 2024. Napuno ng hiyawan ng arena sa main event and the super fan tour ng singer-rapper na si Akon. Straight up vibes din ang hatid ng K-pop sensation na si Lucas at ilang Pinoy artists gaya ni Glock 9 at Flo G. Bars for bars din ang hatid ni na Easy Meal at Pablo ng SB19 na meron pang collab performance. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magilid naman ang isang dump truck na may kargang buhangin sa Corimao, Ilocos Norte. Bumuhos tuloy ang buhangin sa bahagi ng National Highway sa Barangay Pias Norte. Ayon sa driver, nawalan siya ng kontrol sa manibela hanggang sa mapunta sa kabilang linya at tumagilid. Nakaligtas naman siya. Samantala, sangkot din sa isang aksidente ang isa pang dump truck sa bayan naman ng Dingras. Sumalpok sa ang truck sa isang kasalubong na motorsiklo matapos mag-overtake ng motor. Nasawi sa insidente ang 32 anyos na rider. Arestado ang isang lalaking 33 anyos dahil sa pagpatay sa kanyang kaibigan dahil umano sa sugal. Aminado sa krimen ang akusado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Mga antipolo pulis kami ha. Mga antipolo pulis kami. Patricio Ladesla Soriano. Apo. Ha, ikaw ina-arrest namin sa Salang Carter. Sa bisa ng arrest warrant, arestado
ang 33 anyos na lalaki sa barangay San Jose, Antipolo City, Lunes ng gabi dahil sa kasong murder. Medyo agresibo yung ating suspect nung siya ay naresto at napag-alaman natin na siya ay under the influence of illegal drugs, which is inamin naman niya after the arrest. Nang time niya, kakatira ko lang, sabi niya. Ayon sa pulisya, away sa sugalang ugat umano ng pagpatay ng akusado sa kanyang kaibigan noong nakaraang taon. Nagtamo ng saksak sa dibdib at tiyan ang biktima. Itong suspect natin ay nakaalitan niya. May previous na alitan siya doon sa victim niya. Tapos nung nagkasalubong sila, ay inundayan niya ng saksak na sa dibdib mismo, sa puso mismo. Actually, na-manage pa nung victim na humingi ng saklolo. However, hindi na siya umabot sa hospital. Because of heart kasi yung napuruhan sa kanya. Aminadong akusado sa krimen. Aniya, nakainom siya bago ang pananaksak. Nagkaroon na po kami ng alitan. Sa pera po, parang nangyari po kasi hindi sila nagtatayaan na ayaw nila matalo. Nangyari yan, ako na lang yung pinagkakaisaan. Pagkatapos po ng sugal namin, lumipas pa na ilang buwan. Nagkita lang po kami uli sa may lugar namin. Kaya yun, doon po naganap yung krimen na hindi po dapat mangyari. Inamin din niyang nagtago siya sa Pampanga matapos ang pagpatay, gayon din ang pagpapalit at paggamit ng ibang pangalan. Ako po yung hihingi ng kapatawaran. Ngayon naman po, hihingi naman po ako pagbayaran kung yun pong nagawa ko. Nagsisisi rin po talaga ako. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang sipag at tiyaga, malayo talaga ang mararating. Yan ang pinatunayan ng mag-asawa sa Cabuyao, Laguna. Bagong bahay na nilipatan ng pamilya Frias, katas yan ng pagsisikap ni Donnelly na isang TNVS rider at ng asawa niyang si Dexter na isang basurero. Masaya raw ang couple na nagbunga ang kanilang pagpupursigi. Malayo pa man sa goal dahil buwanan pa nila itong huhulugan, ang mahalaga raw ay may pag-usad na sa kanilang pangarap. "21 days na lang bago ang Pasko." Tuloy-tuloy pa rin ang paandar ng ilang lugar para sa nalalapit na Pasko. Sa Tabaco City sa Albay, sinabayan ng fireworks display ang pagbubukas ng out of this world na Christmas display. Ang mga dekorasyon kasi, mga planeta, constellation, astronaut, spaceship at iba pang dekorasyon. Hindi rin pahuhuli ang Christmas paandar sa isang mall sa Pasay. Tampok ang light shows na may iba't ibang tema at dekorasyon tulad ng mga paro-paro, labyrinth at crystal lights. Perfect yan, hindi lang para sa mga bata, kundi pati na sa mga young at heart. Sarap naman, di ba? Pag nakikita natin na maligaya, lalong-lalo na yung mga bata. Kasi ito yung panahon nila para talagang ma-enjoy, hindi ba? Yung kanilang kabataan. At mahahawa ka sa kanilang kasiyahan. Yes.